Panginoon naming Diyos, tunay po ang kalangitan po ay nagagalak sa tatlong kaluluwa na magpapasakop po sa inyo, na manunumbaling po sa inyo, at tutugon po sa inyo po panawagan. Kaya Panginoon, narito po si Brother Angelo, si Nanay Angelina, si Nanay Estelita, na sila po ay tinatanggap kayo sa kanilang pong buhay bilang kanilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Samahan niyo po sila sa panibagong buhay, sa kanilang pong paglakad kasama kayo, gawin po silang tapat ng katiwala. At i-bless niyo po sila, Panginoon, bigyan po sila ng katatagan, ng pananampalataya, at sila po ay mananatili na sumusunod po sa inyong pong kalooban. Nandito po si Mr. Fred, kasama po ang mga elder ng CA at ng BFI at ng Maduyudos. Amin pong tinataas ang aming pong mga kamay. Kami humihingi ng pagpapala mula po sa kalangitan ng inyong pong ibuhos sa tatlong kaluluwa na ito, at amin pong sinasampalatayaan na ito po inyong dirigin, kalaki po ng kapatawaran sa aming kasalanan, sapagkat ito po yung aming hiniling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And congratulations po. Hindi ba tayo mag-picture? Brother James, dito po kayo. Dr. James. Sorry. Sama din po kayo, more na Mama Dario. Sama po sila dyan. Sila po ang naglingkod po sa Maduyudos sa ating health seminar. Kaya po, dito po nakapahalinig si Brother Angelo. Ayan, dito po tayo. Sige po, sama po kayo yung mga kasama po nila. Ayan yung mga yung mga grupo ng ating health. Okay, restoration daw po ang kanila po paano. Eden. Restoration to Eden. No, babalik po tayo sa. Sige po tayo may mag-picture. Happy po sila, batiin. Dito lang sa baba po, no? Siguro po. Thank you po. Dr. Jen, thank you very much. Sister Daryl, thank you very much.
Parang sa dito sir. Ito na kayo muna. Sa dami daw ng dito mo, ang kasi yan. Todo. Majority daw kukuha. Ha? Majority. Kayo majority, di ba? Ano? Pero papalit. Brother Sam, prepare this love that makes us happy. Kayo mo tayo lahat mga kapatid. At i-away din ang this love that makes us happy. This love that makes us happy, this love that slips away. It puts us smiling, makes us smile to others every day. God is love, we're His little children. God is love, we will be like Him. This love that makes us happy, this love that slips away. It helps us smile, it makes us kind to others every day. Be eternally of Jesus and His love. His love, we're His little children. God is love, we will be like Him. It's love that makes us happy, it's love that moves away. It helps us find the greatest life. Patay tayo.
Kahit po natin ito ngayon, bigyan po natin ng Give Me the Bible. Give me the Bible. Give me the Bible. One for nine. Give me the Bible, sword of gladness gleaming, to cheer the wanderer on the tempest tossed. Lost from your light and peaceful radiance beaming, sees Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide thee in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious words by Jesus spoken, hold up His love to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide thee in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, Lord, steps enlighten, teach me the danger of His truths and laws, that none of safety or the gloom shall brighten, that night alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide thee in the narrow way. Precept and promise, fraud and love combining, till night shall vanish in eternal day. Let us all kneel down and let us pray. Our loving Heavenly Father, thank you for bringing us together today. And as we begin this set of program, we all seek for your presence and blessing upon our students and teachers. Kindly guide us with your wisdom and protect us wherever we go, and help us to reflect your love in all we do. And may everything in this program bring honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen.
Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang tingin sa ating mga mag-aaral mula pre-elementary hanggang tertiary. Sa hapong ito, tayo po ay makakaroon ng isang programa na kung tawagin ay SENSMO. Ano po ba ito? Ito po ay yung mga gagawin ng mga bata sa kanilang pagpasok sa paaralan. Kung ating pong isip po mula sa araw na ito, 2 araw na lang, pasok ka na. Kaya po, ang mga batang ito ay dapat maging handa na sila. So mga bata, handa na ba kayo? Apa! Hindi pa kayo handa? Pues, kung di pa kayo handa, tatanggapin natin katotohanan na next week, talagang tayo ay class opening na. So, ano ba ang dapat natin gawin dito bilang kayo mga bata? Itong set-up nito ay kayo ay magkakaroon ng tinatawag ng pakikipagkapwa sa inyong mga kaklase. Ano itong mga halimbawa dito? Yung magandang po relasyon ang inyong dapat gawin. Ano ba halimbawa? Kung mayroon kayong classmate na medyo hirap academically, tuturuan nyo kung alam nyo rin naman. Huwag nyo bubulihin. Kasi nga po, hindi tayo yung common lang. Tayo po ay Adventist Christian. So, isa pang halimbawa dyan, ito po yung tinatawag na baon sharing. Sa baon sharing, nag-share kayo mga baon nyo, at lalo tingin kung mayroon kayong classmate na walang baon, bibigyan talaga ng baon. Yan po ang Christian. Then, pag ito po ay araw-araw na ginagawa, masasanay kayo rito. So, pag sanay na kayo dyan, ang ating pamunan po ay hindi kaya tayo na kung saan hindi lang tayo nakakumpay sa ganyang mga gawain. Bagkos, unti-unti ninyong ipapasok ang aral tungkol sa ating Panginoon Hesus. Unti-unti, pakilala nyo lang kung sino si Kristo, kung paano tayo niya minahal, at kung bakit tayo ay nabubuhay sa ngayon. So, pag ang ganun pong mga gawain ay lagi nyo lang ginagawa, ang tawag nun po ay commissioning na. So, pag ang section nyo o ang year level nyo ay nagagawa nyo na yan, unti-unti po lalawak yan. So, pag lumawak po yan, kayo po ay magiging po. Parang mga tinatawag na little missionaries. So, sana po kung andyan na kayo, nakapag-share na kayo, naging mga little missionaries na kayo, ito po ay dapat mapanatili sa inyong buhay. Paano ito mapapanatili? Sa pamamagitan po ng pagpapakita ng ating mga sarili, yung tinatawag na Christ-like character. Ano po ito? Kakitaan tayo na kumbaga, di tayo plastic. Kakitaan tayo ng pamumuhay na kung talagang kahanga-hanga. Kumbaga, magiging dapat pikulyar hanggang maaari ang ating mga ugali. So, lagi po ninyo tatandaan mga mag-aral na ang gawang mabuti, yan po ay pinagpapala. So, sana patuloy kayong gabayan ang Banal na Espiritu sa pang-araw-araw pagpasok at nawa pagpalay tayo ng buong may kapal.
Yan, amen po sa awitin ng ating po mga kabataan. Amen po ba? Amen. Bless po ba kayo dun sa awitin na Carry the Light. So yan po yung ating pong tema ng ating pong send-off ngayon. Ang title po ng ating message ay Carry the Light, Sent to Shine for Jesus. Ang ating pong talata ay matatagpuan po sa sige, next slide. Ayan. Sabi po sa Mateo 5:14 and 16, You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. So tayo raw po ay tinatawagan bilang tagasunod ng ating pong Panginoong Hesus na tayo po ay maging liwanag dito po sa mundo, na tayo po ay hindi po natin itatago yung liwanag na nasa atin kung hindi ito po ay ating pong ibabahagi sa lahat po ng tao na ating po makakasalamuha. At tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon at tulungatiin natin siya. We are ano sabi dyan? Called to shine. Tayo po ay tinatawagan na magliwanag kung nasan man tayo, kung anumang panahon, anumang oras. Tayo po ay tinatawagan na magbigay liwanag sa mga nasa katiliman, maging pagpapala at sundin ang kanyang kalooban, at siya ay luwalhatiin natin. Kung ano man ang ating pusan man tayong mga eskwelahan, mga lugar, ay gawin daw natin yung ating pong the best para po sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Sabi dyan sa 1 Corinthians 10:31, pwede niyo bang basahin mga students? Yan, amen, no? Sabi dyan, whatever you do it for the glory of God. No? Kaya nga tayo po'y magliliwanag at ito pong mga successes natin na ito ay i-glorify natin ng Panginoon. Through our talents, ito ay gagamitin natin sa gawain ng Panginoon. No, ano man yung ating pong talento. No, kung kayo man ay matalino, magaling kumanta, magaling magturo, no? Ayun po ay mga talento binigay ng Panginoon na gamitin natin para po sa ikaluluwalhati ng kanyang pong pangalan. Ano man ang inyong pong angkas sa buhay, ano man ang inyong pong gender, ano man ang inyong pong edad. Hulaan nyo sino yan? Okay, galing, no? Si David, na siya sa kanya pong murang edad, no? Siya ay shepherd, siya ay musician, no? May talento siya sa pagtugtog ng harp. Siya rin ay matapang, no? Siya ay warrior, di ba? Kinalaman niya si Goliath, at siya po ay naging hari po ng bayan ng Israel. Kaya nga, ang punto po natin, sabi po, ano po sabi niyan? Pakibasa na. Ayan. Ang Panginoon po ay tumatawag sa lahat ng gender, lahat ng edad, lahat ng nation, at kahit po sa kabataan ay tinatawag po ng Panginoon para po mag-shine. No? Kagaya nga ni David. Diba? Hindi siya natakot kay Goliath na giant. Dahil mas nagtitiwala siya sa Panginoon
Kaya nga, sa mga trials nyo sa buhay, sa mga projects nyo, sa mga assignment, mga requirements, basta gawin nyo lang yan. At sa tulong ng Panginoon, kayo ay magsashine. O ano man yung mga problema sa buhay, ating pong mapapanagumpayan sa tulong po ng ating pong Panginoon. Sabi sa Ecclesiastes 12:1, ano sabi diyan? Yan, baka magbata pa daw kayo, mapalad kayo mga kabataan na kayo ay nakilala niyo na ang Panginoon, kayo po ay nasa iglesia na, kayo naglilingkod na sa iglesia, yung mga talento niyo pinapagamit niyo sa Panginoon. Sabi, mapalad ang mga alalahanin niyo ang inyong panlalalang sa araw ng inyong kabataan. Habang bata pa, kayo po ay maglingkod na sa ating pong Panginoon. Kaya nga, we are commissioned to serve. Yan po yung ating pong lagi pong iisipin. No, tayo po ay servant po ng ating pong Panginoon. Kahit na ikaw ay ano man ang inyong mayaman ka man, di ba? Ano man ang ikaw man ay boss sa trabaho mo, ay tayo po ay lahat ay tinatawagan na maglingkod. Sino yung ating greatest model sa paglilingkod? Siyempre, ang ating Panginoong Yesus, di ba, siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, siya po ay naglingkod, at ang gusto niya ay tayo rin at tagasunod niya ay maglingkod kagaya niya. Di ba sabi niya? Sabi, Jesus came here on earth not to be served, but to serve. No? Tayo po ay tinatawagan na maglingkod. Yan. Sino yan? Sino yan? Wala ninyo. Yan. Si Daniel at saka yung mga kaibigan niya. Diba? Yan. Sina Shadrach, sina Abednego, na sila, kahit na sila ay bata pa, nung sila ay dinala doon sa Babylon bilang captives, ay sila po ay nag-stand sa kanilang principle, sa kanilang pananampalataya. Kaya nga kayo, kahit saan man kayo mapunta, palagi kayong tumayo sa inyong pong principle. Huwag niyong i-disobey ang Sabbath. Mag-stand kayo. Diba, nag-stand sila through diet. Diba, pinapakain sila ng King's Meal, pero ayaw nila. Sabi nila, ang kakainin lang namin ay mga fruits and vegetables. Yan, yung pinuturo ng ating restoration to Eden. No? Yung ideal diet, diba? Yung mga grains, mga nuts, yan, fruits. Nung sila ay pinapasamba doon po sa idols, diba? Hindi sila nag-bow down na sila yung nagpatuloy sa kanilang pagiging faithful sa Panginoon. Kaya nga, tayo po'y tinatawagan tayo na maging faithful. Faithful steward ng ating pong Panginoon. Kahit na nga sila ay susunugin sa oven, sa burning furnace, pero sila ay nag-stand sa kanilang faith, sa kanilang principle, naging faithful sa Panginoon. Kaya nga ang panawagan sa atin, ano sabi dyan? Pakibasa na. Being alive through words, action, and choices. Kaya lagi, mahalaga talaga, lagi tayong mananalangin. No? Kung tayo ay hindi natin alam ang gagawin sa ating mga pagpili, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon, kung ano yung ating sasabihin, at hingi tayo ng lakas na masunod natin ang kanyang mga utos. Ano yung kinanta ninyo? Carry the light. Ano yung iniwanag na gusto ng Panginoon na dalhin natin? Yung pong salita ng Panginoon. Na ito po ay makita sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. No, tayo po ay makita yung karakter ng ating Panginoong Jesus sa atin. Ano ba yung mga karakter ni Jesus Christ? Mabuti, di ba? Mabait, tapat, obedient, di ba? Faithful. Ang tanong po sa inyo ngayon,
Where is your mission field? Sa atin pong lahat, saan po ba tayo tinatawagan ng Panginoon na maglingkod? So kahit nasan po kayo, yun po ang inyong mission field. Kung saan kayo nilagay ng Panginoon, kung saan kayo nakatira, saan kayo nagtatrabaho, ay nilagay kayo ng Panginoon nyo dyan para i-share ang kabutihan ng Panginoon sa inyong mga relatives, sa mga kapitbahay ninyo, at sa mga students, sa mga teachers, sa mga parents. Ang sabi ko dyan, school as a mission field. No? Kahit sa school, pwede po kayong magliwanag. No? Na kanyong itaas ang pangalan ng Panginoon. No? Tayo makilala kung kayo ay nag-aaral sa mga non-Adventist school. No, kayo po ay magiging liwanag dyan, makita po ang inyong pong pananampalataya sa inyong mga action everyday. No, na tayo po ay makita po yung karakter ng Panginoon sa atin. Na tayo po ay magiging channel of blessing. No, i-share po natin ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang pong pag-ibig, yung kanyang pong tayo ay maging daluyan ng kanyang pong pag-ibig. Everyday po. Sa school, sa mga tao po na ating po nakakasalamuha dyan sa school, mga teachers, mga staff, at yung mga tao po dyan sa ating pong eskwelahan. Sabi po sa 2 Corinthians 5:20, pwede ba pakibasa ulit? Ano raw tayo ni Christ? Christ Ambassador. No, ito po ay malaking karangalan. No? Ito ay importante. Ito po ay calling sa ating lahat. Kaya nga, saan man tayo magpunta, tayo po ay tinatawagan na dalhin yung liwanag, tayo po ay magliwanag at ating pong luwalhatiin ng Panginoon sa lahat po ng ating pong ginagawa. Kaya nga dapat palagi tayong nakakonect doon po sa life, sa source of life, sa ating pong Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng Biblia. No? Meron tayo rito na Bible study at syempre kailangan, sabi nga po sa banal na kasulatan, mapalad ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. So, hindi lang kailangan na makikinig ka, magbabasa ka. Dapat makita po sa ating buhay ang ating po Panginoong Hesus. Yung pag-ibig, yung katapatan, pagiging honest, pagiging kind, at masunurin sa utos po ng Panginoon. Kaya nga, in the end, tandaan po ninyo ito. Una po, sabi dyan, be kind, be honest, be faithful, share Jesus, and shine every day. Kaya nga, kayo ba mga kabataan? Kayo ba ay mga estudyante? Kayo ba ay nagko-commit na kayo ay dadalhin nyo ang liwanag, ang ating Panginoon, at kayo ay magsashine every day? Sige, kayo po tumayo na. At meron po kayong babasahin dyan bago po kayo ipapanalangin ni Pastor Brent. For your commitment response, can you read? Okay po tinatawagan si Pastor Brent para po ipanalangin. Manatili po kayo nakatayo.
Dalangin po tayo ni Sir Brad. Ito. Yan. Sama po Ito yung yung ating luwagan mga teacher, sa yung mga parents. Tayo po ay manalangin. Diyos naming dakila, Ama naming mapagmahal. Sa oras na ito, tayo po nilalapit sa inyo ang aming mga anak na sa darating na Lunes, magsisimula na ang kanilang school year. Sila ay papasok na o Diyos ng aking dalangin. Ang inyong gabay ang kanilang maranasan sa araw-araw sa kanilang pagpasok at pag-uwi sa kanilang tahanan. Ilayo sa anumang mga kapangamakan. Bigyan sila ng mabuting pangangatawan, sugan at kataginuhan upang sa kanilang pag-aaral matutunan nila mahalagang mga bagay sa kanilang buhay at lalong-lalo na mararanasan nila ang inyong pagtuturo na makapagbigay sa kanila ng liwanag sa kanilang mga landasin. Akin nilalapit o Diyos ang kanilang mga magulang. Patuloy din silang inyong ingatan, samahan at ang pagpapala ang managana sa kanilang mga tahanan upang sasapat sa pangangailangan ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Bigyan sa Lord Diyos ng malawak din na pag-unawa at tatagan na ang kanilang mga anak ay kananatin mas susubaybayan sa kanilang pag-aaral at sa ibang mga activities. Ating din nilalapot ni Diyos ang mga teacher na kasama namin ngayon na sila din o Diyos ay inyo din samahan sa araw-araw. Gabayan ninyo sila, bigyan pa ng malawak din na pangunawa at upang ang kanilang pagtuturo ay makapagbigay ng inspirasyon sa kanilang mga estudyante at bilang inyong mga lingkod, sila din ay magiging tagapaghugot. Hindi lamang para sa future ng mga kabataan, mga estudyante ito, kundi lalong-lalo na bilang mga mananampalataya at magiging tagapagmana ng inyong mga pangako. Narito ng Diyos ang inyong iglesia at tuloy pag-isahin sa pananampalataya, sa paglilingkod, at sa pagtitiwala sa inyo upang ang iglesia nito ay magsilbing fortress ng mga kabataan ito na sa tuwing sila'y naharap sa mga pagsubok, dala ng kanilang paglaki at paglago ng kanilang kaalaman, ang iglesia nito ay makapagbibigay ng liwanag sa kanilang mga landasin, maakay na lalo at malapit sa aming Panginoon at tagapagligtas na siya naming Master Teacher. Maraming salamat sa Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Tapos na ba?